Kumunat ng mahigpit ang mga kilay ni Lin Xuan. Ginamit ng Great Qin ang lahat ng constellations para hanapin ang bakas ni Old Man Luo at hindi pa rin nila siya mahanap. Tuluyan na bang namatay ang matandang iyon? Kung ibabase sa kanyang talento, kahit na hindi niya kayang gumawa ng pangalan para sa sarili niya, ang panatilihin ng kanyang buhay ay hindi dapat maging problema, tama. Sa pag-iisip nito, sinabi niya, kung hindi ako nagkakamali, ang senior na binanggit ninyo ay dapat na matanda sa aking junior mula sa kanyang sect. Pagkatapos ng aking pag-akyat, labis akong nag-alala para sa kanya. Maaari ba ninyong sabihin sa akin ang mga partikular na detalye ng inyong paghahanap? Sumagot si Zhu Kei, bago ang iyong pag-akyat, personal na inutusan ng kanyang kamahalan ang taong tumatanggap sa matandang iyon na hindi siya makasalubong ng maayos, upang hindi maantala tulad ng ibang mga ascendants. Nagmadali kaming bumalik kasunod ng alaala ng receiver. Papunta sa Miaoyang Immortal Realm, naramdaman namin ang isang taong nagmamadaling humahabol sa amin, iniisip na iyon ang umaakyat na elder. Ipinagpatuloy ni Laos Shenkon. Bilang resulta, pagkatapos dumating sa Ascension Platform, hindi nila mahanap ang umaakyat na elder mula sa Yuan Realm. Bukod pa rito, ang ibang mga ascendants mula sa ibang dimensions ay naghihintay para sa kanilang mga receivers at walang paraan para alagaan, kaya maaari lang nilang i-report ang bagay na ito sa court. Si Lin Xuan ay natigilan, kaya ibig sabihin, hindi sinundan ni Sixth Elder ang gabay ng mga Immortals at pumasok sa teritoryo ng Qin. Bahagyang tumanggo si Laos Shenkon. Ito, ang matandang ito ay tunay na hindi alam. Hinanap ng 28 na constellations ang buong teritoryo ng Qin, ngunit wala pa ring balita. Sana ay handa ka sa pag-iisip. Ang iyong elder ay posibleng wala na sa mundong ito. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Lin Xuan nang marinig ito. Sa paggunita sa ginawa ni Sixth Elder, bumantong hininga siya sa loob-loob. Malinaw na ang Jade Sleep na iniwan para sa akin ay pwede pang sabihing tuloy lang. Nabuhay siya ng malaya sa Yuanyang Realm sa loob ng halos 10,000 taon, hindi natatakot sa anumang kapangyarihan kahit sa kanyang katandaan, ngunit pinigilan ng Heavenly Law. Sa wakas ay nagawang kainin ang gintong prutas nang mag-breakthrough sa Late Earth Immortal Stage. Masayang pumasok sa Heavenly Gate at pagkatapos ay iyon na. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala na mamatay si Sixth Elder ng ganoon kadali. Sa pagkakita sa kanyang estado ng pag-iisip, sinabi ni Laos Shenkon. Young Master Lin Xuan, ikaw. Pinutol ni Lin Xuan. Ayos lang ako. Napakalakas ng Old Sixth Elder na iyon. May pakiramdam ako na siguradong gagawin niyang kaligtasan ang panganib. Ang tanong lang, bakit haharangan ng Qin Emperor na nagmula sa Yuan ang Ascension Path ng mga Yuan Realm Cultivators? Ipinaliwanag ni Lao Shenkun, ang labanan sa pagitan ng aming race at ng demon race ay hindi lamang sa Miaoyang Immortal Realm. Anong dimensyon ang hindi inaatake ng demon race? Ano ang magagawa ng pag-akyat? Mamamatay lang sila sa mga labanan kasama ng demon race. Ang Northern Starfield ay mayroong daan-daang milya ng mga linya ng labanan, hindi mabilang na mga sundalo ang nagtatanggol at nagbabantay, nagpapalitan ng dugo at pagpatay para sa kapayapaan. Ang dahilan kung bakit ang human race sa teritoryo ng Qin ay may lugar na pagtatayuan pagkatapos ng libu-libong taon ay hindi lamang batay sa Great Qin Dynasty. Sa halip na iyon, bakit hindi na lang isil ang Yuanyang Realm at mag-enjoy ng 10,000 taon ng walang pag-aalala na pamumuhay? Nang marinig ito, nalunod si Lin Xuan sa malalim na pag-iisip. Kaya pala, sinelyuhan ng Qin Emperor ang Ascension Path ng mga Yuan Realm Cultivators para protektahan ang kanyang sariling bayan. Sige, naiintindihan ko, Lin Xuan, ang mga intensyon ng Qin Emperor. Sa gayon, ako, si Lin Xuan, ay magpapalim na muna. Papasok ako ng mas malalim sa ilang. Pumasok si Lin Xuan sa Holy Small Forest. Sa sandaling ito, nakaupo siya sa ilalim ng isang puno, nagsasali ng alak para sa kanyang sarili. Walang ibang tao rito, hayaan ninyo akong magsabi ng ilang salita mula sa aking puso. Simula nang umakyat ako sa Miaoyang Immortal Realm, bagamat hindi pa ako naghanap sa iyo, Sixth Elder, palagi kong nararamdaman na hanggat nasa ilalim ako ng parehong kalangitan kasama ka sa teritoryo ng Qin na ito, hindi ako mag-iisa. Ngunit ngayon, isang pakiramdam ng kalungkutan ang bumabalot sa akin, na nagiging sanhi na ayaw ko nang kumilos kahit isang daliri.
Bagamat nararamdaman ko na walang masamang mangyayari sa iyo, ngunit pagkatapos na hindi makarinig ng isang piraso ng balita mula sa iyo. Sa pagsasabi nito, kinuha niya ang mangkok ng alak at ininom ito ng mabilis. Wow! Wow! Sixth Elder, bakit nangyayari ito? Sixth Elder, kung nasa labas ka, bumalik ka bilang isang multo. Mas lalo akong nag-aalala. Kasabay nito, sa isang tavern sa isang walang pangalan na lungsod sa loob ng teritoryo ng Qin, isang waiter ang may dalang tray ng pagkain sa isang customer. Ang may-ari, habang nagtatala ng trabaho, ay nagsabi ng nakangiti. Bisita, narito na ang lahat ng pagkain, mangyaring mag-enjoy. Xiao, maganda ang ginagawa mo. Hindi ko akalain na mayroon ka palang lakas. Sa una, inakala ko na ang iyong maliit na katawan ay tatagal lamang ng 3 hanggang 5 araw, ngunit sa hindi inaasahan, habang nagtatrabaho ka, mas lalo ka pang nagiging masigasig. At ang waiter na ito ay walang iba kundi si Sixth Elder na nagkukubli. Orihinal na gusto niyang hayaang gumaling ng ganap ang kanyang sugat bago sumali sa isang sect sa teritoryo ng Qin, ngunit tila wala na siyang pagkakataon ngayon. Sa sandaling ito, isang customer sa tavern ang tumingin sa malayo at sinabi, "Tingnan ninyo, lahat, ano ang mga bagay na iyon?" Tila isang constellation lord. Nang marinig ito, pinagpawisan ng malamig si Sixth Elder. Ano? Ang mga constellations na ito ay narito para imbestigahan ang lugar na ito muli. Nagtatago na ako ng matagal, akala ko ay sumuko na sila. Agad siyang tumakbo ng mabilis. Ang may-ari, nang makita ang eksenang ito, ay naguguluhan. Saan ka pupunta? Nagmamadaling sumagot si Sixth Elder. Mayroon akong kailangang gawin. Tumakbo si Sixth Elder ng diretsyo palabas ng lungsod. Gaano katagal pa ba ang buhay na ito ng pagtatago? Sa sandaling ito, isang matalim na talim ang lumitaw na nakaturo diretsyo sa ulo ni Sixth Elder. Ito ay walang iba kundi isang magnanakaw. Ang daan na ito ay binuksan ko. Ang punong ito ay tinanim ko. Bata, iwanan mo ang lahat at umalis ka na. Dahan-daang tumayo ng tuwid si Sixth Elder at ipinagsalikop ang kanyang mga braso. Nagnanakaw ka sa akin. Talagang marunong kang pumili ng tao. Sabi ng magnanakaw sa isang malalim na boses. Mamamatay ka na, pero marami ka pa ring. Sinasabi, iwinagayway ni Sixth Elder ang kanyang kamay at isang sinag ng liwanag ang tumama sa katawan ng magnanakaw. Mukhang mayroon akong pwedeng gayahin sa hinaharap. Halika rito, pinipili kita. Sa isang hampas, namatay ang magnanakaw sa lugar at agad na nagbago si Sixth Elder sa kanyang anyo. Hihiramin ko lang ang katawan ng babong magnanakaw na ito sandali. Nagtataka ako kung may sinumang hinahabol ng mga constellation sa Invincible Immortal Sect kapag umaakyat sila tulad ko. Samantala, sa Yuan Realm sa pangunahing plaza ng Invincible Immortal Sect, puno ito ng mga tao. Mataas na nakatayo si Headmaster Duaning na sumisigaw. Ngayon, aakyat ako sa Immortal Realm, susundan ang mga yapak ni Old Lu at Lin Xuan. Kailangan ninyong lahat na magsanay ng mas mahusay upang magkikita-kita tayo muli sa Immortal Realm, mga kapwa ko cultivators, mga minamahal kong disciples. Nang makita ang headmaster na naghahanda na umakyat, kumislap ang mga mata ni Bang. Nagtataka ako kung kailan ako magiging kasing kahanga-hanga ng headmaster at ni Senior Brother Lin Xuan at aakyat sa Immortal Realm na iyon sa itaas. Iwinagayway ni Headmaster Duanqing ang kanyang espada, inilalabas ang kanyang Early Earth Immortal Cultivation Aura. Pagkatapos ay itinulong niya ang espada ng diretsyo sa kalangitan, sinusubukang tawagin ang Heavenly Dako upang basagin ang hadlang at dalhin siya. Ngunit 1 oras ang lumipas, pagkatapos ay lumipas ang 2 buong oras. Si Duanqing na puno ng mga tandang pananong ay nakatingin sa kalangitan. Ano? Anong nangyayari? Dahan-daang lumapit si Elder Yunfang at Bamulong. Headmaster Duan, anong nangyayari? Aakyat ka ba o hindi? Kung hindi, uuwi na ako. Ang matandang lalaking ito ay mayroon na lang ilang taon na natitira sa buhay. Mangyaring umakyat ka ng mabilis upang makabalik na ako sa pagsasanay. Bawat pulgada ng oras ay nagkakahalaga ng 1 pulgada ng ginto, at ang 1 pulgada ng ginto ay hindi makakabili ng 1 pulgada ng oras, alam mo. Ang Headmaster Duan bagamat naiinis ay hindi pinansin si Elder Yanfang at sinabi. Nalilito, dati, nang mag-breakthrough si Lin Xuan sa Earth Immortal,
tila nag-trigger ito ng isang celestial phenomenon na may heavenly light at isang bukas na immortal door. Bakit iba sa akin? Humalaklak si Elder Yan Fang. Headmaster Duan, kung hindi ito gumana, huwag ka na lang tumayo dyan. Paano kung bumalik tayo at pag-usapan ang iba pang mga breakthrough methods? Bum-ontong hininga si Headmaster Duan. Kalimutan mo na, kalimutan mo na. Kung hindi ito gumagana, hindi ito gumagana. Sa pag-iisip nito, si Old Lu ay malamang na nagsimula na ng isang sect doon sa itaas pagkatapos umakyat, naghihintay na maging matatag ang sect ni Old Lu at pagkatapos ay aakyat para maging isang relax na elder ay hindi naman masama, tama ba? Bigla na lang lumabas si Biff Fang mula sa grupo ng mga disciples. Headmaster Duan, mayroon akong ideya. Bakit hindi na lang tanungin ng headmaster si Senior Brother B? Sa kanyang talento, kahit si Old Lu ay malamang na hindi kasing husay niya. Nagulat si Headmaster Duan sa una, pagkatapos ay umiling. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Mas matanda si Old Lu at nauna siyang umakyat. Paano siya magiging mas masama kaysa kay Lin Xuan? Nag-isip sandali si Bai Fang at pagkatapos ay bahagyang tumango. Tama ka dyan, pero nararamdaman ko pa rin na si Brother Lin Xuan ay walang kapantay. Kasabay nito, sa loob ng maliit na mundo, dalawang maliliit na babae ang nagtago sa likod ng isang damuhan, tinitiktikan si Lin Yanqing. Hindi mapigilan ni Yurang na magsalita. Araw-araw ba ay nanunood si Little Xuanran at naghihintay kay Lin Xuan. Habang si Wuwang ay nagwawalis ng bakuran, biglang lumitaw ang isang spatial vortex sa tabi niya at lumabas mula rito. Ay walang iba kundi si Lin Xuan. Bumalik na ako. Hindi naman masyadong gumaling ang pagsasanay ni Lin Xuan, pero masipag siya sa pagbalik dito. Hindi pinansin si Wuwang, lumapit si Lin Xuan kay Lin Yanqing. Disciple ay bumabati sa master. Ngumiti si Lin Yanqing at nagtanong, anong nagbalik sa iyo sa oras na ito? Hindi pa naman matagal mula nang huli tayong magkita, tama ba? Ngumiti si Lin Xuan, maganda ang avatar ni master, pero hindi pa rin ito ang tunay mong sarili. Ginagawa nito akong miss na miss ka. Normal lang na bumalik para tingnan kung maaari kitang makita, tama ba? Masaya si Lin Yanqing pero sinabi niya, puno ka lang ng matatamis na salita. Ano, paano ito naging matatamis na salita? Ang lahat ay nagmumula sa puso. Sinabi ko lang ang nararamdaman ko. Dahan-daw ang tinapik ni Lin Yanqing ang kanyang noo. Hindi ka pwedeng maging ganyan. Paano ang isang mahusay na lalaki na naglalakad sa pagitan ng heaven and earth ay masyadong nakakabit sa makamundong bagay, lalo na sa mga bagay ng puso sa pagitan ng mga lalaki at babae? Alam mo ba kung gaano karaming emperors ang namatay? Karamihan sa kanila ay namatay dahil sa pag-ibig. Sumagot si Lin Xuan, hindi ako sumasang-ayon, disciple. Ano ang punto ng paghahanap ng immortality kung iiwan natin ang lahat ng emosyon? Ang mga emperors ay ang mga pinakamataas na nilalang, ngunit kung hindi sila pwedeng makasama ang taong mahal nila kahit kailan nila gusto, ano ang punto ng pagiging isang emperor? Nang marinig ito, namula ang pisngi ni Lin Yanqing habang tinitingnan si Lin Xuan ng may pagmamahal. Lin Xuan, ikaw. Pagkatapos ay tumayo silang dalawa ng tahimik sa ilalim ng puno, pinapanood ang mga gintong dahon na lumilipad sa kalangitan. Ang puso ni Lin Yanqing ay tumitibok ng mabilis. Paano ang pagiging ganoon kabaliktad ay maituturing na isang depekto? Lin Xuan, nag-aalala lang ako na masyado kang nabibighani at magbabayad ka ng mabigat na presyo na hindi mo kayang bayaran. Kalimutan mo na, kalimutan mo na. Sundin mo lang ang iyong puso. Tandaan, Lin Xuan, ang lahat ay hindi dapat pilitin, naiintindihan mo. Oo, susundin ng disciple ang mga aral ni Master. Nang makita si Lin Yanqing na umalis, muling lumitaw si Wuwang. Tapos na kayong mag-usap. Oo, ano ba ang chismis, Old Wang? Hindi magandang ugali iyan. Hey, Lin Xuan, hindi ko sinasadya. Ang totoo lang, maganda ang boses ng inyong dalawa. Tapos, hindi naman kayo matagal na nagkahiwalay ni Lin Yanqing, ano ba ang pwede ninyong pag-usapan ng ganoon katagal? Hindi sumasang-ayon si Lin Xuan, binubulungan. Ang bagay ay pangalawa. Ang pangunahing bagay ay bisitahin kayong dalawa at ibahagi ang pasanin para kay Master, o hindi ba? Humalaklak si Wuwang. Kung ikaw ay may konsensya, hindi ito para sa walang dahilan na ang goddess ay umaasa sa iyo araw-araw. Bukod pa rito, upang mas madali para sa iyo na umuwi,
Binuksan pa niya ang isang direktang ruta mula sa maliit na mundo patungo sa Invincible Immortal Sect at Sanyang Dynasty. O ikaw, bla bla bla. Sinelyuhan ni Lai Yuqing ang aking bibig muli, bakit naman? Ang mga mata ni Lin Xuan ay nagliwanag tulad ng mga headlights nang marinig niya ito. Master Su, espesyal ka bang nagbukas ng isang daanan patungo sa Invincible Heaven Gate at sa Nanyang Dynasty para sa akin? Walang pakialam na sumagot si Lin Yanqing. Hindi ito para sa iyo. Ang Invincible Heaven Gate ay orihinal na sa Masters. Nagmamadaling niyakap ni Lin Xuan ng mahigpit si Lin Yanqing. Master, napakabuti mo sa iyong disciple. Salamat po sa panunood.